Nagsisimula ang kwento sa isang binata na nagngangalang Sawada Aoy. Nagtatrabaho siya bilang janitor sa isang music campus. Isang araw nasa bubong siya at nagpipinte sa board ng gusali. Kasabay nito isang estudyante na nagngangalang Mika Jinai, ay umakyat sa rooftop at nais niya tumalon. Ngunit napansin siya ni Aoy at nang makitang si Mika na nagbabalak na tumalon sa bubong ay pinigilan siya ng lalaki. Sa oras na iyon ay nabalisa si Mika at pinagalitan si Aoy sa pagliligtas sa kanya. Ilang sandali ay dumating ang pamilya ni Mika upang iuwi siya. Sa kanilang pag-alis nakita ni Aoy ang isang maliit na bell na nahulog mula kay Mika. Matapos ang kanyang trabaho ay nagpapahinga siya sa isang storage room malapit sa campus. Sa nakaraan na aksidente siya at nasira ang kanyang vocal cords, dahil dito nawala hindi lang ang kanyang boses kundi pati na rin ang kanyang kalooban na mabuhay. Ngayon si Aoy ay gumagalaw sa buhay na walang mga pangarap o layunin na parang naghihintay lang siya na may mangyari. Sa kabilang banda nabulag si Mika pagkatapos ng isang aksidente sa sasakyan, ang aksidente ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang paningin. Subalit sinabi sa kanya ng doktor na ang kanyang pagkabulag ay maaaring gumaling. Si Mika ay nagkaroon ng retinal ablation kung saan humihiwalay ang retina sa supporting tissue na naging dahilan upang malabo ang kanyang paningin. Buti na lang at naging maayos ang operasyon at sinabi ng doktor na muli siyang makakakita. Si Mika ay isa na ngayong music student na may malaking pangarap na maging isang pianist. Alam ng kanyang mga kaklase ang kanyang kalagayan at sinisikap na tulungan siya. Ngunit ayaw ni Mika na maawa ang sino man sa kanya, tinanggihan niya ang kanilang tulong. Isang araw si Aoy ay palaging pinapakiusapan siya ng kanyang katrabaho na si Epe na linisin ang bakuran malapit sa isang lumang lecture hall. Hindi ito pinansin ni Aoy at pumunta dumiretso sa lugar para magsimulang magtrabaho. Habang nagpuputol siya ng mga sanga ng puno, si Aoy ay nakita niya si Mika na naglalakad patungo sa lumang lecture hall. Tiningnan siya ni Aoy mula sa pintuan at nakita si Mika na tumutugtog ng piano. Namangha siya kung papaano siya tumugtog. Ngunit bigla siyang tumigil sa pagtugtog dahil nanginginig na ang mga kamay niya. Napag-alaman na dahil hindi lang pansamantalang nabulag si Mika kundi nasaktan din ang kamay niya. Kaya nahihirapan siyang tumugtog ng piano tulad ng dati. Na nalungkot at nagalit siya sitwasyon niya, nagpa siya si Mika na lumabas ng silid ng mabilis. Hindi sinasadyang natapilok siya at bumagsak. Sa pagkakataong iyon gusto ni Aoy tumulong, pero natakot si Mika dahil hindi niya makita kung sino ang nandoon. Nang walang sinasabi binuhat na lang ni Aoy ang kanyang tungkod para makaalis siya ng ligtas. Kinabukasan si Aoy ay pauwi na siya galing sa pamimili, nang makita niya si Mika na nakikipagtalo sa kanyang ina at sa kanyang lolo. Gustong pumunta ni Mika sa campus mag-isa nang walang tulong nila, gamit ang kanyang guide stick na naglakad siya papuntang campus mag-isa. Si Aoy ay nakaramdam ng pag-aalala ay nagpasya siyang sundan siya ng tahimik. Sa daan si Aoy ay lihim na tumulong sa pamamagitan ng paggabay sa mga tao sa paligid para hindi sila makabunggo kay Mika. Nang tumungo si Mika sa lumang lecture hall, si Aoy ay mabilis na kinuha ang susi para buksan ang pinto. Nang mga oras na iyon ay nadismaya si Mika nang makita niyang nakalock ang pinto at lalabas na sana siya nang dumating si Aoy at binuksan ito para sa kanya. Pinatunog ni Aoy ang maliit na bell na nahulog niya dati. Napagtanto na may nagbukas ng pinto para sa kanya. Si Mika ay pumasok sa loob habang si Aoy tahimik na bumalik sa trabaho. Maya-maya pa ay handa na si Mika na umalis at muntik nang mahulog sa hagdan malapit sa entrance. Nandyan na naman si Aoy para tulungan siya sa pamamagitan ng pagdampot ng kanyang tungkod. Sa ngayon ay nalaman na ni Mika na si Aoy pala ang may hawak sa kanyang bell at binuksan ang pinto para sa kanya. Nagtataka siya kung bakit hindi siya nito kinausap, akala niya ay ayaw nitong magsalita sa kanya. Ngunit ang totoo ay hindi makapagsalita si Aoy, dahil dito hiniling ni Mika kay Aoy na sagutin ang kanyang mga tanong sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang kamay ng isang beses para sa oo at 2 beses para sa hindi. Si Mika pagkatapos ay tinanong si Aoy kung siya ay isang pianist. Dahil madalas siyang nasa paligid ng lumang lecture hall na may piano. Si Aoy na ayaw malaman ni Mika na janitor talaga siya kaya tinapik niya ang kamay niya ng panulat para sabihing oo. Natuwa si Mika at sinabing umaasa siyang hahayaan niya itong tumugtog ng kanyang piano balang araw. Hindi sigurado si Aoy kung paano tumugon dahil hindi siya marunong tumugtog ng piano. Ngunit ayaw niyang mabigo si Mika na nasasanay pa rin sa kanyang sitwasyon. Si Aoy ay madalas na nagbabantay kay Mika at tinutulungan pa siya sa pag-uwi sa pamamagitan ng pagpapatunog ng bell kapag siya ay nalilito sa pagtawid sa kalsada.
Isang araw nang si Aoy ay gustong maglinis ng bakuran sa paligid ng lumang lecture hall. Nagulat siya nang makitang bumukas ang pinto sa loob, nakita niya ang isang binata na nagngangalang Yuma na maganda ang pagtugtog ng piano. Doon ay namangha si Aoy sa galing ni Yuma. Inilabas ni Aoy ang kanyang phone at ginamit ang talkback feature para makipag-usap kay Yuma. Si Aoy ay nagtanong kay Yuma kung maaari siyang tumugtog ng piano sa harap ng isang tao at babayaran siya ng pera. Ngunit si Yuma ay walang pakandengan na tumanggi at lumayo. Nalaman na si Yuma ay nagmula sa isang pamilya ng mga music hero at mahigpit na sinanay upang maging isang pianist mula noong bata pa siya. Kahit magaling siyang tumugtog ng piano, hindi siya masyadong nag-enjoy. Tumugtog lang siya dahil iyon ang gusto ng kanyang mga magulang. Dahil sa pressure, madalas siyang magsugal sa mga kasino at nauwi sa malaking pagkawala. Pagkatapos ng isang gabi sa kasino, si Yuma ay nilapitan muli ni Aoy. Sa pagkakataong ito ay tinanong ni Yuma kung maaari ba siyang tumugtog ng piano sa harap ni Mika. Dahil kailangan ni Yuma ng pera upang mabayaran ang kanyang mga utang ay pumayag siya. Ngunit humingi ng 100,000 yen para sa isang pagtatanghal. Sa sandaling iyon sinubukan ni Aoy na makipag-ayos. Dahil hindi sapat ang sahod niya bilang janitor para bayaran ng ganoon kalaki. Si Yuma pagkatapos ay ibinaba ang presyo sa 50,000 yen at pumayag si Aoy. Sa araw na dumating si Mika para tumugtog ng piano sa lumang lecture room. Nagpakita si Yuma, gaya ng ipinangako ni Aoy kay Yuma na huwag magsalita sa kay Mika at gumamit lamang ng bell. Tumugtog si Yuma ng piano gaya ng hiniling ni Aoy, dahil dito natuwa si Mika. Hindi niya namalayan na hindi pala si Aoy ang tumutugtog ng piano. Nag-enjoy si Mika sa pakikinig at hiniling kay Aoy na tumugtog siyang muli. Upang hindi siya mapahiya kay Mika, muli niyang sinabihan si Yuma na tumugtog muli. Nagtrabaho pa si Aoy ng ibang trabaho para lang makaipon ng pera. Nakakapagod ito pero motivated si Aoy dahil kay Mika na nagbigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Samantala ang kaibigan ni Aoy na si Keisuke ay nagsimulang mag-alala sa kanya. Dahil bigla siyang nagtatrabaho ng mga part-time na trabaho hanggang hating gabi at naisip ni Keisuke na baka may problema si Aoy at nangangailangan ng karagdagang pera. Dahil dito nagpasya si Keisuke na alamin ito, nakita niya si Aoy na nagbigay ng pera kay Yuma at nagpasya siyang sundan si Yuma. Nalaman ni Keisuke na si Yuma ay pupunta sa kasino para magsugal at nagsimula siyang mag-isip na baka bina-blackmail ni Yuma si Aoy. Pagkatapos ng pag-aaral ay iniuwi ni Aoy si Mika, nang makarating sila sa tabing ilog. Nagpasalamat si Mika kay Aoy sa pagliligtas ng kanyang buhay noon. Nang marinig itong si Aoy, naalala niya noong high school siya na nagbago ang kanyang buhay. Nakipag-away siya sa isa pang estudyante. Habang nag-aaway, ang isa sa mga lalaki ay bumunot ng kutsilyo para salakayin si Keisuke. Biglang humarang si Aoy para protektahan si Keisuke, sa galit niya at bumunot siya ng kutsilyo at pinatay ang kanyang kalaban. Dahil dito nakulong si Aoy ng ilang taon at nakonsensya pa rin siya dito. Nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang kriminal at sa tingin niya ay hindi siya kasing galing ng inaakala ni Mika. Sa susunod na araw na hinintay ni Aoy si Yuma sa lumang lecture room at sinubukan pang tumugtog ng piano. Habang naghihintay nang dumating si Yuma ay binayaran siya ni Aoy sa napagkasundoan nila. Noong mga oras na iyon ay curious si Yuma kung bakit handang magbayad si Aoy sa kanya. Sinabi ni Aoy na gusto lang niyang mapasaya si Mika. Nang marinig ito si Yuma ay nagsuggest na isama ni Aoy si Mika sa paglalakad at nag-alok pa na dalhin siya sa isang lugar na gusto ni Aoy. Kaya naman dinala ni Aoy si Mika sa bundok kasama si Yuma na ipinakilala bilang kaibigan. Pagdating sa lokasyon si Mika ay masisiyahan sa kagandahan ng kalikasan sa pamamagitan ng pakikinig sa mga ibon at kaluskos ng mga puno sa ihip ng hangin. Pagkarating nila sa isang villa at si Aoy ay nagpunta para kausapin saglit ang gwardya ng villa. Habang sina Mika at Yuma ay nag-uusap habang hinihintay ang pagbabalik ni Aoy. Sa kanilang pag-uusap ay tinanong ni Mika kung nakausap na ba ni Yuma si Aoy. Sumagot si Yuma na nakipag-usap lang siya kay Aoy sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Doon ay napansin ni Yuma ang isang piano sa villa at nagsimulang tumugtog ito sa harap ni Mika. Habang tinutugtog niya, si Mika sa wakas ay napagtanto na si Yuma ang isang taong tumutugtog ng piano para sa kanya noon. Naramdaman na ni Mika na may kakaiba sa pagitan ni Yuma at Aoy. Lalo na sa kung paano sila kumilos at nagpatunog ng bell. Para kay Mika si Aoy ay palaging mas malumanay kaysa kay Yuma. Hiniling ni Mika kay Yuma na huwag sabihin kay Aoy na alam niya ang kasinungalingan niya dahil ayaw niyang masaktan si Aoy.
Dahil dito sinabi ni Yuma kay Mika na si Aoi ay isang janitor lamang sa campus. Sinabi ni Mika na hindi iyon mahalaga, dahil si Aoi ang tanging tao ang nagligtas sa kanya sa simula. Para sa kanya si Aoi ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nang marinig itong si Yuma ay nakaramdam ng sama ng loob na natatalo siya kay Aoi na mahirap at hindi makapagsalita. Si Yuma saka umamin na nagsimula na siyang magkagusto kay Mika. At pagkatapos ay bigla niyang itong hinalikan. Sa pagkakataong ito dumating si Aoi at nakita ang pangyayari. Si Mika na nagulat ay itinulak si Yuma palayo sa kanya. At ipinaliwanag ni Mika kay Aoi na ito ay hindi pagkakaunawaan. Ngunit si Aoi ay sobrang nasaktan at umalis mabilis na tinapon ang bell ni Mika. Sa malakas na ulan noong hapong iyon ay umiyak si Aoi dahil mahal niya talaga si Mika. Alam niya ang sarili niyang mga kapintasan at limitasyon kaya hindi niya inaasahan na babalikan ni Mika ang kanyang nararamdaman. Simula noong araw na iyon ay hindi na nagpakita si Aoi, kahit na patuloy na naghihintay si Mika sa kanya. Sa araw na narinig ni Mika ang tunog ng kanyang bell at dali-daling pinuntahan ito sa pag-aakalang si Aoi iyon. Ngunit nang hawakan niya ang kamay ng taong may hawak nito ay napagtanto niyang hindi ito si Aoi at si Yuma pala. Kinuha niya ang bell na inihagis ni Aoi paalis sa villa. Noong mga oras na iyon ay gustong humingi ng tawad ni Yuma sa nangyari sa villa. Ngunit biglang may sumulpat na grupo ng mga lalaki at kinaladkad silang dalawa sina Yuma at Mika sa loob ng sasakyan. Habang si Keisuke naman ay pumunta kay Aoi at sinabihan itong tumigil na sa pagbibigay ng pera kay Yuma. Si Keisuke ay inamin na nakiusap siya sa ilang mga taga-kasino na may sama ng loob kay Yuma na turuan siya ng leksyon sa pamamagitan ng pagkidnap kay Yuma kasama ang isang babae. Nang malaman ni Aoi na si Mika ang babae nagulat siya, sinubukan niyang ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan kay Keisuke. Ngunit mabilis na nagpa siya na umalis upang iligtas si Mika. Sa kanyang paglalakbay ay pinigilan si Aoi ng mga pulis na hinahanap nila si Mika na naiulat na nawawala. Dahil si Aoi ay may record ng pagpatay at madalas makita kasama si Mika. Naramdaman nila na maaaring may kinalaman ito. Si Eppei na nakakita sa nangyayari ay nakagambala sa pulis para tulungan si Aoi na makalayo. Kasabay nito bihag sina Mika at Yuma, nasasaktan na si Yuma matapos bugbugin ng mga gangster. Gamit ang kaunting lakas na natitira niya ay nakiusap si Yuma sa kanila na palayain si Mika na nagsasabing wala siyang kasalanan. Sa halip na tulungan sinadyang sinaktan ng isa sa mga gangster ang kamay ni Yuma para hindi na siya makapagtugtog ng piano. Hindi nagtagal ay dumating si Aoi at nilabanan ang lahat ng mga gangster, magaling na siya sa laban hanggang sa makita niya si Mika na nagpawala sa kanyang focus. Isang gangster ang kumuha ng pagkakataon na salakayin si Aoi mula sa likuran. Sinubukan ni Yuma na tulungan si Aoi ngunit isang gangster na nagbanta na papatayin si Yuma. Si Mika na gustong tumulong kaya siya ay tumayo at sinubukang tumulong sa pamamagitan ng paghampas sa gangster ng isang tubo. Nang hindi sinasadya ay nataman niya si Yuma dahilan para bumagsak ito. Saktong dumating ang mga pulis at nagpa siya ang mga gangster na tumakas. Sa pagkakataong iyon ay ayaw ni Aoi na madamay si Mika kaya mabilis niyang pinunasan ang tubo para sa fingerprints nito. Nagpanggap na siya ang nakasakit kay Yuma. Dahil dito ay naaresto si Aoi dahil sa pananakit at si Yuma na lubhang nasaktan at isinugod sa hospital para sa paggamot. Sa istasyon ng pulisya nagsinungaling si Aoi at sinabing binugbog niya si Yuma, dahil kinasusuklaman niya ito para sa lahat ng ginawa niya. Ginawa niya ito para hindi madamay si Mika sa kasong ito. Noong mga oras na iyon ay hindi namalayan ni Mika na siya pala ang nakasakit kay Yuma. Hanggang sa marinig niya ang balita na si Aoi ay naaresto dahil sa pag-atake sa kanya. Noong binisita niya si Aoi sa kulungan tinanong niya kung bakit siya nagsinungaling sa pulis at tinakpan niya ang pagkakamali niya. Pero hindi siya sumagot at bumalik na lang sa selda niya. Makalipas ang ilang araw ay dumating si Keisuke para makita si Mika at binigyan siya ng sulat mula kay Aoi. Sa sulat si Aoi na parang masama siyang tao, hiniling kay Mika na kalimutan siya. At hiniling na maging masaya siya sa kanyang buhay. Sa hospital si Yuma ay nagpapagaling pa rin at nagulat siya nang dumalaw si Mika. Sa kanyang mga mata na unti-unting bumuti ang paningin ay lumapit si Mika kay Yuma at humingi ng tawad sa pananakit nito sa kanya. Sa mga oras na iyon pakiramdam niya ay karma ang nangyari sa kanyang mga pagkakamali. Inamin niyang nakagawa siya ng masama kay Mika at Aoi at sinabihan si Mika na ituloy ang kanyang pangarap na maging isang magaling na pianist. 2 taon na ang lumipas ay ganap na nabawi ni Mika ang kanyang paningin at nakamit niya ang kanyang pangarap.
Gaganapin ang kanyang debut concert bilang isang pianist sa tulong ni Yuma na hindi na makapagtagtag ng piano pagkatapos ng insidente ng pagkidnap. Pagkatapos ng konsyerto ay nakita ni Yuma si Mika at sinabi sa kanya na alam niyang nakalabas na si Aoi sa kulungan. Inilihim niya ito dahil takot mawala sa kanya si Mika, pero na-realize niya na si Aoi lang ang nasa puso ni Mika. Nagpasalamat si Yuma kay Mika sa pag-alaga niya sa hospital ng 2 years hanggang sa gumaling siya. Habang si Aoi ay gusto nang makamove on sa kanyang buhay at nagtatrabaho sa isang harbor. Isang araw pumunta si Mika sa daungan para hanapin si Aoi. Tinanong niya ang mga trabahador kung kilala nila si Aoi, ngunit ang kakaiba ay tila walang nakakaalam kung sino si Aoi. Sa barko ay abala si Aoi sa paglilinis nang bigla niyang narinig ang boses ni Mika. Nang makita ni Aoi si Mika na paparating ay nabigla siya at pilit na iniiwasang kilalanin siya. Ginagamit niya ang kanyang unang pangalan para ilihim ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pagkakataong iyon ay gustong umalis ni Aoi. Ngunit nasabit ang bell na dala niya sa damit ng kanyang kaibigan at bumagsak na gumawa ng tunog na nakilala siya. Sa huli ay sumugod si Mika patungo sa tunog ng bell na hindi napansin ang isang truck na humaharurot patungo sa kanya. Buti na lang at nailigtas siya ni Aoi sa oras na iyon. Mula sa sandaling iyon ay napagtanto ni Mika na ang taong nagligtas sa kanya ay si Aoi. Na hinahanap niya sa lahat ng oras na ito. Naantig si Aoi sa kanyang determinasyon na hanapin siya, pagkatapos ay tumugon siya sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang kamay tulad ng dati nilang komunikasyon. Sa wakas ay sulit ang mahabang paghihintay ni Mika dahil maaari na silang magkasama. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.